Ayan po si Kong Pulong, bumabanat naman nyo ngayon. Saan po? Sa AFP mga kababayan. Binabanatan ni Kong Pulong, mga boss J. Pamo sir, ang AFP. Nagtatanong lang daw po, okay lang ba kung i-audit ng Kongreso at ng publiko kung saan napunta ang bilyones para sa AFP? Ikaw naman, Pulong. No? Siyempre, bibili lang naman nila ng gamit nila yan. Nag-issue ka na naman. Ang tanong sa iyo ng taong bayan, yun dapat ang atupagin mo. Yung 51 billion na pondo ninyo at nagtatanong pa din hanggang ngayon ang mamamayang Pilipino kung saan napunta itong sila Itera. Ay, bakit ba kasi nandito itong sila Itera? Dumadayo pa itong sila Itera. Oh, nagtatanong ang mamamayang Pilipino, saan napunta yung 51 billion na pondo? At bakit hanggang ngayon, maladagat yung Davao mo? Di ba? Mga bossing, Diyos ko po, banat ka ng banat sa AFP. Ang AFP, ayun, nasa frontline na lumalaban po para ipagtanggol ang ating bayan, para po hindi makuha ni katiting na teritoryo ng China. No? Samantalang ito pong si Yotman, sorry. Kasi minsan may pangalan dyan Yotman Tapos nasabi si Pulong. Samantalang si Pulong, mga kababayan, pati yung no comment ng Vice Presidente ay pinagtatanggol pa. Sabi nila Itera, sama din ito, yung 51 billion pinangbayad sa pokpok. Naku, mali ka yata dyan. Fake news ka dyan. Ano? Kasi parang ang liit lang ng bayad do sa mga ganun Yung yung si Pulong gusto nun, sasayaw-sayaw lang, sasayaw-sayaw, tapos ngayon may hawak na kutsilyo, sasaksak ng patalikod. Di ba? Sabi ni Raquel Domingo, audit na dapat yung 51 billion. Dapat unahin yan kasi panahon ng tatay niya yan. Huwag kayong magbulag-bulagan, mga DDS. Ay, hindi pala nagbabaya. Grabe ka talaga kay Pulong. Di po ba, mga kababayan? Binabanatan mo, kala mo naman papanigan ka ng mamamayang Pilipino. Doon pa lang sa West Philippine Sea, kayong magkakapatid, parang gusto niya nang ipamigay doon sa China, yung West Philippine Sea. Samantalang itong mga tao na ito, nasa frontline. Sila yung nangangalaga upang hindi makuha o hindi maagaw ang teritoryo natin. Di ba? Samantalang kayo, no comment, no comment. Sabi pa ho ni Pulong Duterte, mga kababayan, hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento diyan sa West Philippine Sea. Nak ng tokwa itong mga Duterte talaga na ito. Tapos ngayon, i-issue, gagawa-gawa ng issue. Siguro bad trip si Pulong kay Bronner. No? Tingin nyo, bad trip si Pulong kay Bronner. Bakit to, mga kababayan? Yung nila yung huling hirit ho nila sa Tag-Araw, mga kababayan. Yun. Yung INC, yung pasensya na ho kayo mga INC ha. Hindi ko po pwedeng tawagin na peace rally yung nakita ko. No? Pasensya na po kayo. Tingin ko po doon base sa nakita ko political rally na may destabilisasyon sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sorry. No, hindi ho ako uto-uto. Mga INC, hindi ho ako uto-uto na pag sinabi, ito peace rally ito, ito para sa kapayapaan ito. Ito para doon sa accountability and transparency. Lang yan na yan. Etong gobyerno na ito, umpisa na nagsabi, kailangan ilabas natin lahat sa mamamayang Pilipino. Lahat. No? Yung ICI lang ang hindi mailabas-labas. Bakit? Yung mga estilo ni Lamarcoleta nanggugulo Bigla na lang nagkakaroon ng orligotesa Bigla na lang nagkakaroon ng surprise witness ayaw ng ng ICI na magkaroon ng ganun. Di ba mga bossing? Ayaw ng ICI na magkaroon ng ganun. Ako dati sumisigaw ako. Ang sinasabi ko, dapat isa publiko ng ICI yan. Ngayon naintindihan ko na po. Tingnan nyo, hindi makaporma.
No, hindi makaporma sila Marcoleta. Hindi niya maipasok-pasok yung gawing state witness ang mga Diskaya. Hindi niya maipasok-pasok yung paulit-ulit na pagtatanggol sa mga Diskaya. 'Di ba? Yun lang. Pero simula ombudsman ho, mga kababayan, kaya nga po tayo nabibigla do sa mga salin na 18.8 million eh. Putragis na yan. Sabi ko kung pagsasama-samahin ko yung ari-arian ko, ano yung mas mayaman pa ako kay Chis Escudero? Ano yung mas madami pa akong pera kaysa kay Chis Escudero? 18.8 million ho, mga boss G. Pamuser. Isang bahay lang sa Antipolo, magkano na? 25 milyones na ho, mga kababayan. Oh, di ba? Kaya nga po, bumulaga sa atin yung mga salin. Kasi po, ipinalabas. No? At dito po, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, wala ho dito yung mga secret decision. Doon lang po yun kay Martires at kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kaya pasensya na ho kayo ha, hindi ko matatawag na peace rally yung naganap na rally po ng INC. Pasensya na din po kayo sa aking opinion, sa aking nakita, sa aking natunghayan. Ang tingin ko ho doon ay political rally na may destabilisasyon sa Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo kung bakit bad trip si Pulong dito kay General Bronner? Yan yung inaasahan ho nila eh. Yan yung huling inaasahan nila, mga kababayan, na Aviator PH. Huling inaasahan nila na sasama sa kanila. Wala, hindi sumama. Wala na. Huwag na tayong gumawa ng pangatlong araw ng rally. Di ba? Wala na. Ramdam na natin na mukhang malabo nating mapasama yung mga AFP. Iyak, uwian, tapos ang rally. Di po ba? Kaya ngayon, binabanatan nila si Bronner. Kaya ngayon, ayan, ginagawa ng issue yung AFP. Pero kala nyo ba mapapaniwala nyo yung mamamayang Pilipino dan? Nasaan na? Sana imbestigahan o ipa-audit ng Kongreso at ng publiko kung saan napunta ang bilyones para sa AFP. Hindi na para guluhin namin sila. No? May tiwala kami sa kanila. No? Lahat ng parte ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, na gustong masugpo yung corruption, may pinagtitiwalaan natin. Lalo na po to, AFP. Di ba? Kaya po, kung iisipin nyo, bakit binabanatan? Ano yung pinapa-issue ng mga DDS? Na keso may nilustay na pera, may kinurap na pera ang Armed Forces of the Philippines? Diyos ko, hindi na kami makikisama dyan. Abala ang Armed Forces of the Philippines para ipagtanggol ang ating bayan, para panatiliin ang ating bayan na payapa. No? Laban sa inyo, iyotman. Hindi, totoo naman di ba? Sino po ang nagpapagulo at sino na lang po ang nanggugulo sa ating bayan ho, mga bossing? Di ba sila motorkada?